Sa tingin ko, irrelevant na nga lahat ng pinag-uusapan doon eh. Kasi if your finding of irregularity is not yet final, so what is your basis for suing the Vice President for irregularity of funds? Ganun lang kasimple yun eh. Doesn't require you to be a lawyer to Pero realize that common sense will tell you na walang basis ang demanda. You wait for the finality of the findings. Kaya naawa ako dun sa mga testigo, kaya ngayon. They've been peppering this witness with questions. Sa akin, irrelevant lahat yung mga tanong. Hindi nila iniintindihan sinasabi ng testigo. Sinasabi na nga ng testigo, ako nag-release ng pera. Kasi ako ang SDO. Ang kukulit ng lahat, pati mga judges, tinatanong siya about yung, sino ba yun? Colonel Lachica. Sir Lachica, active yung attorney Kaya Active. nga, tinatanong niya kung alam niya yung, paano nga niya nga naman malalaman? Hindi, wala naman siya sa ground. Hindi, parang hindi nila matanggap yun. Parang ba hindi nila matanggap? Siya nga ang Special Disbursing Officer to disburse the money. Since the program has to be implemented by someone who knows. Di siyempre yung intelligence officer, yung security officer. Bakit yung iniipit ito? Kaya nga tinatanong siya, di mo ba alam na ikaw ang accountable officer? Oo. Oh. Are you willing to be to be punished for what others have done? Ako ang accountable officer eh. Alam mo, yung tanong na yun, dapat di na tinanong yun kung sino yung gumastos at kung meron mang irregularity, yun ang didemanda mo. Hindi porket siya ang accountable under the law. Kung hindi naman siya ang pwede, maybe you can sue her for administratively, may negligence. Pero wala naman siya negligence dahil sasabihin niya, wala nga in-implement nitong officer. Siya ang may alam ng lahat. Pinakita naman niya yung mga dokumento, tinignan ko naman. Pag tinanong ko siya, sabi niya, confidential yan. Anong gusto niyong gawin ko? Di ba? We are now on day 17 ng trial. Anong established, sir, so far, kung meron man, ang prosecution against the defense ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Wala pa rin. Kasi, gaya ng sinabi ko, yung Article 1, ang demanda ron, may regularity ng paggastos ng confidential funds. Pero sila mismo nagsasabi na hindi naman pinal pa yung findings nila. So kung hindi pa final, sa tingin ko, irrelevant na nga lahat ng pinag-uusapan doon eh. Kasi if your finding of irregularity is not yet final, so what is your basis for suing the Vice President for irregularity of funds? Ganun lang kasimple yun eh. Doesn't require you to be a lawyer to realize that common sense will tell you na walang basis ang demanda. You wait for the finality of the findings. Kaya naawa ako dun sa mga testigo, kaya ngayon. They've been peppering this witness with questions. Sa akin, irrelevant lahat yung mga tanong. Hindi nila iniintindihan sinasabi ng testigo. Sinasabi na nga ng testigo, ako nag-release ng pera. Kasi ako ang SDO. Ang kukulit ng lahat, pati mga judges, tinatanong siya about yung, sino ba yun? Colonel Lachica. Sir Lachica, active yung attorney Kaya Active. nga, tinatanong niya kung alam niya yung, paano nga niya nga naman malalaman? Hindi, wala naman siya sa ground. Hindi, parang hindi nila matanggap yun. Parang ba hindi nila matanggap? Siya nga ang Special Disbursing Officer to disburse the money. Since the program has to be implemented by someone who knows. Di siyempre yung intelligence officer, yung security officer. Bakit yung iniipit ito? Kaya nga tinatanong siya, di mo ba alam na ikaw ang accountable officer? Oo. Are you willing to be punished for what others have done? Ako ang accountable officer.
officer eh. Alam mo, yung tanong na yun, dapat di na tinanong yun kung sino yung gumastos at kung meron mang irregularity, yun ang didemanda mo. Hindi porket siya ang accountable under the law. Kung hindi naman siya ang pwede, maybe you can sue her for administratively, may negligence. Pero wala naman siya negligence dahil sasabihin niya, wala nga in-implement nitong officer. Siya ang may alam ng lahat. Pinakita naman niya yung mga dokumento, tinignan ko naman. Pag tinanong ko siya, sabi, confidential yan. Anong gusto niyong gawin ko? Di ba? Pero attorney, how would you judge on several of these senator judges and how they treated the witness? May tanong kanina, sabi, are you an average, normal, or a stupid person? Siguro yung nagtatanong, yun ang stupid. Kasi di ba, bisita mo, pinadala mo in good faith, tapos ganun yung uri ng pagtatanong na parang... Siguro siya yun. Baka nakatingin yun sa salamin. At saka, anong epekto nito, attorney, sa mga gusto nilang mga witness na ipaharap sa Senado? Ganun po yung aabutin, national TV pa. Ganun yung uri ng pagtatanong. Kaya nga wala nang gustong manood, di ba? Di ba, bumaba na yung rating ng impeachment. Dati, blockbuster ngayon, wala na. Nag-wane ang interest ng public. Tsaka, attorney, gusto talagang idiin ng prosecution na may mali doon sa paggastos nila Chika kasi parang hindi raw siya authorized na mag-disburse. Wala. Siya po yung nag-implement ng mga Pero programa. nga, alam mo, MJ, irrelevant nga lahat yun eh. Ang pinag-uusapan nga, wala kayong basis to sue the Vice President because, according to you, the findings of the COA is not yet final. Bakit ba ang kulit nyo? Bakit ba nagko-concentrate kayo sa mga irrelevant? Ang prubahan nyo, irregular. Sabi ng hindi. Hindi pa ho kami sigurado kasi hindi pa final. May pending motion for reconsideration pa. At saka, tinan mo, MJ, di ba, yung 125 million sa DepEd ba yun? Hindi OVP. OVP, hindi na 125 million kasi na-reduce dahil okay pala yung iba. Doon lang makikita mo na. You see, nagdidemand na kayo ng 125, yung pala, yung iba nun, okay naman pala. Yan ang problema. Sinisiraan nyo lang si Inday Sara. Tsaka ang concern, attorney, ng ilan sa mga nasa intelligence field or intelligence sector, bakit hanggang ngayon, paulit-ulit po na ginigiit na yung mga fictitious names, yung mga pseudonames na ginagamit na SOP naman talaga yun. Simple. Para siraan mo si Inday Sara. Yun lang yun. Yun lang ang sagot doon. Alam naman nila yun na talagang hindi mo pwedeng sabihin kung sino mga tumanggap noon. Sir, day 17 ngayon ang trial. Kung ganito daw kabagal ang usad, the trial could last until February. Your thoughts on that, sir? Totoo yun. Di ba sabi ni Senate President Win Gatchalian, it will take you 15 months. Pero dahil nga sa mga useless na mga testigong hindi na dapat pinipresenta mo pa. Yung mga tanong na hindi na dapat tanongin dahil irrelevant na lahat, tuloy-tuloy pa. Talagang tatagal tayo dyan. At paulit-ulit pa yung mga tanong. Correct. Paulit-ulit. Ayaw naman nilang intindi. Consistent naman yung testigo. Ako nag-disburse. Tinan mo, mga tanong na, nag-disburse din ba yun? Basta ako nagbigay. Ano naman? Walang relevance yung mga nakakayamon. Gusto ko na matulog eh. Attorney, day 17 ngayon. Ano mensahe mo sa taong bayan, sir? Day 17 ng trial. Wala. Paano mo kakausapin ng taong bayan? Ang taong bayan mismo nagagalit. Ayaw na nga manood eh. So, magtitiis na lang muna tayo dahil wala. Pasaway na lahat eh. Thank you. Attorney Sal, yan po si former Presidential Lead Counsel, Attorney Sal Panelo sa kanya pong assessment sa Day 17 ng impeachment trial.